Isipin mo, sa gitna ng maranyang yacht party, puno na mayayaman at celebrities, biglang lumitaw ang isang simpleng kusinero na may apron at pawis. Lahat tumawa, ano yan, taga-kusina lang. Pero wait, sa loob ng ilang segundo, isang lihim na tawag sa telepono ang nagpabago ng lahat. Isang gabi sa gitna ng Manila Bay, habang ang buwan ay nakamasid sa malawak na karagatan, dahan-dahang lumalapit ang pinakamalaking luxury yacht na nagngangalang La Perla Azul. 5 palapag siya, kulay puti at ginto, at ang mga ilaw niya ay parang libu-libong bituin na nahulog sa tubig. Sa deck ng ika-4 na palapag, nagunahan ang mga sikat na negosyante, artista, at anak mayaman na uminom ng tsampag na nagkakahalaga ng isang buong buwanang sweldo ng isang ordinaryong empleyado. Sa pinakamataas na deck, kung saan naroon ang infinity pool at ang helipad, naroon ang pinaka-eksklusibong parte ng party. Dito lang pinapayagan ang top 50 guests sa buong Pilipinas. May live band na tumutugtog ng klasikong jazz. May imported caviar sa bawat mesa at may mga babaeng nakashoot ng gown na nakakahalaga ng millions. Lahat sila ay nagpapanggap na metino, pero ang totoo, lahat ay mayabang at mapanghusga. Sa gitna ng lahat ng karangyaan na iyon, bigla may isang lalaki na pumasok mula sa pinto ng kusina. Matangkad siya, hayat, kulay moreno, at nakashoot ng simpleng puting chef's uniform na medyo basa na ng pawis. Sa ulo niya ay may chef's hat na medyo gusot na, at sa kamay niya ay may hawak na malaking tray na puno ng freshly grilled Wagyu steak at lobster thermidor. Ang pangalan niya, Ramon Cruz, 35 taong gilang. Sa paningin ng lahat, isa lang siyang ordinaryong kusinero na inarkila para sa gabi na iyon. Nang makita siya ng mga bisita, halos sabay-sabay silang napatawa ng mahina, yung klase ng tawa na puno ng pang-iinsulto. Ano yan? Bakit andito ang tagaluto? Bulong ng isang sikat na real estate magnate na si Don Edgar Villafuerte habang hawak ang kanyang baso ng Dom Perignon. Parang hindi bagay sa them natin, sabi ng isang social na influencer na may 3 million followers. Baka naligaw lang ng pinto. Nga, baka akala niya food testing lang to. Dugtong ng isa pang anak mayaman na nakashoot ng Rolex na puro brilyante. Si Ramon ay tahimik lang. Nginisyan niya lang ang mga bisita habang inilalagay ang tray sa gitna ng buffet table. Ngumiti siya ng mahina, yung ngiti na parang may tinatago. Tiningnan niya ang paligid, mga babaeng nakatayo na parang manekin, mga lalaking nagpapanggap na matalino habang nag-uusap ng stock market at crypto, at mga politiko na lihim na nagtatago ng sobre sa loob ng coat nila. Habang inayos niya ang pagkain, lumapit sa kanya ang isa sa mga pinakamayabang na bisita ng gabi, si Mr. Victor Santiago, ang kilalang shipping tycoon na nagmamay-ari ng kalahating port sa Manila. Matangkad si Mr. Santiago, mataba, at palaging nakangisi na parang lagi siyang panalo sa buhay. "Oh, Chef, magkano sweldo mo rito?" Tanong niya ng malakas para marinig ng lahat. Tumawa ang buong grupo. "Siguro mga 15,000 lang, yan isang buwan," sabi ng isa pa. "Kulang pa, yan sa isang oras ko sa golf," dugtong ng isa. Hindi sumagot si Ramon. Ninisyan niya lang ulit sila at nagpatuloy sa pag-aayos ng pleto. Pero sa loob-loob niya, alam niya kung ano ang mangyayari sa mga susunod na oras. Alam niya na ang gabing ito ang magiging pinakamalaking paghihiganti ng buhay niya, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Nang makalabas siya ng kusina, tumunog ang cellphone niya. Sa screen, nakalagay ang pangalan, Captain Reyes, ang kapitan ng La Perla Azul. Tinanggap niya ang tawag, at sa unang pagkakataon ng gabi na iyon, nagsalita siya ng malakas at may autoridad. "Yes, Captain. Ready na ang lahat sa lower deck. Ipadala mo na ang signal sa helipad. 10 minutes na lang." Nang marinig iyon ng mga nakapaligid sa kanya, bigla silang natigilan. "Captain," bulong na isa. "Sino ang kausap niya?" Tanong ng isa pa. Bakit parang boss na boss ang tono niya? Pero bago pa sila makapagtanong ng malakas, biglang nawala ang mga ilaw sa buong yak. Total blackout.
Nagkagulo ang mga bisita. May sumigaw, may natumba, may nagtakbuhan. At sa gitna ng kadiliman, narinig nila ang malakas na tunog ng helicopter rotor na papalapit. At katapos ng 5 segundo, bumalik ang ilaw, pero hindi na ordinaryong ilaw iyon. Pula at gintong spotlight ang bumuhos mula sa itaas. At sa gitna ng helipad, dahan-dahang bumaba ang isang itim na helicopter na may nakasulat na malaking letrang RC sa gilid. At doon, sa harap ng lahat, bumukas ang pinto ng helicopter. Lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit, may dalang briefcase, at may hawak na megaphone. "Ladies and gentlemen," sabi ng lalaki sa megaphone, "good evening po. Ako po si Attorney Torres. At ngayong gabi, ipakikilala ko po sa inyo ang tunay na may-ari ng La Perla Azul at ng buong party na ito." Tumingin ang lahat sa direksyon ng kusina. At doon, nakatayo pa rin si Ramon Cruz, pero ngayon, wala na ang chef's hat. Nakashoot na siya ng itim na tutsedo na parang ginawa lang para sa kanya. Hawak niya ang isang gintong susi na may nakasulat na owner. Ngumiti siya. Ngayon ay malakas na ang ngiti niya. "Magandang gabi po," sabi niya sa mikrofon na biglang lumitaw sa kamay niya. "Ako po si Ramon Cruz, ang kusinero niyo kanina, at ang may-ari ng yacht na kinatatayuan niyo ngayon. At sa gabing iyon, sa gitna ng Manila Bay, natigil ang buong mundo ng mga mapanghusga. Hindi pa tapos ang kwento. Simula pa lang ito." Kabanata 2, ang mga mapanghusgang panauhin. Habang nakamasid pa rin ang buwan sa La Perla Azul, nanatili ang katahimikan na parang bagyo bago sumabog. Ang mga ilaw na pula at ginto ay nanatiling nakatutok kay Ramon Cruz na ngayon ay nakatayo sa gitna ng helipad na para bang hari ng karagatan. Ang helicopter sa likod niya ay tahimik nang nakapatay ng makina, pero ang hangin mula sa rotor ay patuloy pang humahampas sa mga buhok ng mga bisita na ngayon ay nakatitig lamang sa kanya na para bang nakakita ng multo. Si Mr. Victor Santiago, ang shipping tycoon na kanina pa nang iinsulto, ay unti-unting napaluhod ang kanyang tuhod sa deck. Ang baso ng champagne niya ay nahulog at nabasag. Ang tunog ng basag na kristal ang unang pumuto sa katahimikan. "Impossible," bulong niya. Ikaw ang may-ari nito." Hindi agad sumagot si Ramon. Tumingin muna siya sa paligid. Sa mga babaeng kanina ay nakatakip ng ilong dahil sa amoy kusina niya. Sa mga lalaking kanina ay nagpapanggap na hindi nila nakikita siya habang naghahatid siya ng pagkain. At sa mga politiko na kanina ay lihim na nagpapalitan ng sobre habang siya ay naghahatid ng dessert. Ngumiti siya ng mahina. Yung ngiti na may halong lungkot at tagumpay. "Mr. Santiago," sagot niya ng mahinahon. "Ako nga po, Ramon Cruz, ang kusinero niyo kanina, ang tagahatid ng steak at lobster. Ang lalaking tinawanan niyo ng mahina habang naghihintay kayo ng susunod na round ng champagne." Bigla may isang babae na napasigaw, si Cassandra Lim, ang sikat na fashion designer na kilala sa buong Asia. Kanina pa siya nakaupo sa yay table at paulit-ulit na sinasabi na hindi bagay sa them ang mga tag-serve. Ngayon ay nakatayo siya, nakahawak sa dibdib at halos maiyak. Paano mo nagawa to?" Tanong niya. Hindi ka naman galing sa atin." Tumawa si Ramon ng mahina. Pero hindi yung tawa na mapang insulto. Yung tawa na puno ng alaala. "Galing sa inyo?" Tanong niya pabalik. "Hindi po. Hindi ako galing sa inyo. Ako po ay galing sa Payatas." Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Payatas, yung lugar na kilala sa bundok ng basura. Yung lugar na pag may umulan, umagos ang itim na tubig sa mga kalsada. Yung lugar na kahit ang mga pulis ay ayaw pumasok paggabi. Patuloy ni Ramon. "Doon ako ipinanganak. Sa isang barong-barong na gawa sa yero at sako. Ang tetay ko ay taga-kolekta ng basura. Ang nanay ko ay labandera. Nung bata pa ako, tumutulong ako sa nanay ko maglaba sa umaga. Tapos sa hapon, tumutulong ako sa tatay ko maghanap ng plastic at leta sa basura." Tumingin siya kay Mr. Victor Santiago na ngayon ay halos hindi makatingin sa kanya. "Noong 12 taong gulang ako,
Emar Santiago, nakita ko ang tatay ko na binugbog ng mga tambay dahil hindi raw siya nakapagbigay ng pangtong. Naalala ko pa, umiyak siya habang naglalaban ng dugo sa damit niya. Doon ko napagtanto, kung gusto ko magbago ang buhay namin, kailangan ko magtrabaho ng mas matindi kaysa sa iba. Tahimik ang buong deck. Wala ni isang umiimik. Nung high school ako, nagtatrabaho ako bilang tagalinis ng CR sa isang fast food sa Quezon Avenue. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7, naglilinis ako. Tapos alas 8, pumapasok ako sa public school. Pagkatapos ng class, balik ulit sa fast food hanggang alas 2 ng gabi. 15 taon ako noon. Bigla may isang lalaki na nagsalita, si Congressman Reyes, isa sa pinakamayaman na politiko sa Kamara. Pero paano ka naging may-ari ng La Perla Azul? Paano ka nakabili ng ganito? Ngumiti si Ramon. Hindi ko binili, Congressman. Ginawa ko siya. Napatingin ang lahat sa isa't isa. Noong college ako, nagtrabaho ako bilang taga-hugas ng pinggan sa isang restaurant sa Makati. Doon ko nakilala ang unang taong naniniwala sa akin, si Chef Mario. Isang Italianong chef na nagturo sa akin hindi lang magluto, kundi mag-isip tulad ng negosyante. Sabi niya sa akin, Ramon, ang pagkain ay hindi lang para sa tiyan. Ang pagkain ay negosyo. At ang negosyo ay para sa mga metiyada. Nung nagnegatibo 21 anyos ako, may naipon akong 50,000 pesos. Iyon ang unang puhunan ko. Bumili ako ng second-hand na food cart at nagtinda ng barbecue sa harap ng Ateneo. Tinawanan ako ng mga estudyante. Sabi nila, ano yan, pangmasa lang. Pero sa loob ng isang taon, may 5 na akong food cart. Sa loob ng 3 taon, may restaurant na ako sa BGC. Sa loob ng 10 taon, may fleet na ako ng catering service na nagsaserve sa mga kasalan ng mga anak niyo. Tumingin siya kay Cassandra Lim. Miss Lim, yung gown na suot mo ngayon, alam mo ba kung sino ang nag-cater ng kasal mo noong 2018? Ako. Ako ang nagluto ng 500 pots na lechon baka mo. Ako ang naghanda ng 12 course meal mo. At ako rin ang nagbayad ng overtime ng mga staff ko para matapos ang lahat ng hiling mo, kahit na hinintay niyo kami hanggang alas 3 na madaling araw. Namula si Cassandra. Wala siyang masabi. Tumingin naman si Ramon kay Congressman Reyes. At ikaw, Congressman, yung yaks na ito, La Perla Azul, alam mo ba na ako ang nag-design ng interior niya? Ako ang pumili ng bawat upuan, bawat lampshade, bawat crystal na nakikita niyo ngayon. Kasi ako ang nagbayad para may tayo siya sa Cebu Shipyard noong 2020. At alam mo ba kung bakit ko siya ginawa? Tahimik ang lahat. Ginawa ko siya para sa gabing tulad nito. Biglang may tumunog na musika mula sa speaker, hindi na jazz. Pamilyar na tugtugin ng ang probinsyano, pero in slow piano version. At habang tumutugtog iyon, nagsimulang magsalita ulit si Ramon. Ginawa ko siya para makita ko kung sino talaga ang mga tunay na kaibigan. Kung sino talaga ang may pusong tao. Kasi sa loob ng 5 taon, nagpapanggap akong ordinaryong kusinero sa sarili kong yacht. Nagtatrabaho ako sa kusina ko. Naghahatid ako ng pagkain sa mga bisita ko. At ngayong gabi ko napatunayan na tama ang hinala ko. Tumingin siya sa lahat. Nakaramihan sa inyo, hindi karapat-dapat sa mundong ginawa ko. At doon, sa gitna ng katahimikan na parang libing, bigla may isang lalaki na tumayo mula sa table. Matanda na siya, mga 70 anyos, nakashoot ng simpleng barong. Hindi siya kilala ng karamihan. Pero si Ramon, ngumiti siya ng malaki nang makita siya. Dad, tawag niya. Lumingon ang lahat. Lumapit ang matanda kay Ramon at niyakap siya ng mahigpit. Ito po ang tatay ko, sabi ni Ramon habang nakayakap sa matanda. Siya po ang dating taga-kolekta ng basura sa payatas. Siya po ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. At doon, sa harap ng lahat ng mayayaman, sikat at makapangyarihan, yumakap ang isang milyonaryo sa isang dating basurero. At walang nagsalita. Hindi pa tapos ang gabi.
May mas malaking lihim pa si Ramon na hindi pa niya sinasabi. At iyon ang magpapayak sa lahat sa susunod na kabanata. Kabanata 3, ang unang lihim na nabunyag. Ang hangin sa La Perla Azul ay biglang naging malamig kahit mainit ang gabi ng Disyembre. Ang mga spotlight ay nanatiling nakatutok kay Ramon at sa kanyang ama na ngayon ay magkayakap sa gitna ng helipad. Ang dating basurero na si Mang Tonio Cruz ay nakatayo roon na parang hari, nakabarong na puti. Ngumingiti ng mahina, habang ang mga mata niya ay puno ng luha. Ang mga bisita ay hindi na makagalaw, parang mga estatwa na gawa sa yelo. Si Mr. Victor Santiago pa rin ang unang nakabawi. Tumayo siya ng dahan-dahan, halos natatakot na matapilok. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang panyo na Hermes. Mr. Cruz, Ramon, sabi niya na nautal. Kung totoo ito, bakit mo kami pinahiya? Bakit mo kami pinagtatrabaho, pinagluto, pinaghatiran? Pwede mo namang sabihin agad. Tumawa si Ramon, pero hindi yung tawa na mapang-asar. Yung tawa na may halong sakit na matagal nang tinatago. Pinahiya, tanong niya pabalik. Mr. Santiago, sino sa atin ang nagumpisa ng pagtawa kanina? Sino ang nagsabi na kusinero ka lang? Sino ang nagsabing hindi ka bagay dito? Sino ang nagsabing magkano sweldo mo rito na parang ako ay alikabok lang sa ilalim ng sapatos niyo? Walang sumagot. Tumingin si Ramon sa buong deck. 5 taon akong nagpapanggap. 5 taon akong naging kusinero, tagalinis, tagabuhat ng tray, tagahugas ng plato sa sarili kong yacht. Bakit? Kasi gusto kong makita kung sino talaga kayo kapag wala kayong pera sa harap niyo. Kung sino kayo kapag ang kaharap niyo ay mahina lang sa paningin niyo. Biglang may tumayo ulit si Cassandra Lim. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang kanyang clutch bag na Louis Vuitton. Ramon, sorry. Sorry talaga. Hindi ko alam. Kung alam ko lang na ikaw pala. Hindi mo kailangang mag-sorry dahil alam mo na ako ang may-ari. Puto ni Ramon ng mahinahon. Kailangan mo mag-sorry dahil ginawa mo yon kahit akala mo ay kusinero lang ako. Namula si Cassandra. Bumaba ang ulo niya. Dahan-dahang lumakad si Ramon papunta sa gilid ng helipad. Tumingin siya sa Manila Bay, sa mga ilaw ng lungsod na parang mga bituin sa malayo. Alam niyo ba kung ano ang unang lihim ko? Tanong niya nang hindi lumilingon. Hindi lang ako ang may-ari ng yacht na to. Hindi lang ako ang may-ari ng catering company. Hindi lang ako ang may-ari ng 27 restaurants sa Metro Manila at 5 sa ibang bansa. Humarap siya ulit sa kanila. Ako rin ang may-ari ng kumpanyang nagbibigay sa inyo ng kontrata. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa isa't isa. Si Mr. Victor Santiago ay biglang nanlaki ang meta. Impossible ang RC Maritime Holdings, ikaw iyon. Ngumiti si Ramon. Ako, Ramon Cruz, RC, ang kumpanyang nagbibigay ng 68% ng cargo vessels niyo sa buong Pilipinas. Ang kumpanyang nagpapahiram ng pera sa mga shipping lines niyo. Ang kumpanyang may hawak ng utang niyo, Mr. Santiago, 2.7 billion pesos. Parang naestetwa si Mr. Santiago. Biglang bumagsak ang katawan niya sa upuan. Si Congressman Reyes ay biglang tumayo, halos matumba. At ako, ang proyekto ko sa Subic Clark Cargo Railway, ikaw ang financier. Sagot ni Ramon. Ako ang naglagay ng 14 na billion pesos doon. At alam mo ba kung bakit ko yung ginawa? Kasi noong 2015, nung nagtatrabaho pa ako bilang tagabuhat ng sako sa port, nakita-kita, Congressman. Nakita kitang sinampal ang isang kargador dahil nahulog ang isang sako ng bigas. Naalala mo ba yun? 6 na taon ka ng mayaman, pero 6 na taon mo ring tinitulugan ang utang mo sa mga kargador na yon. Tahimik na tahimik ang buong yacht. Si Mang Tonio, ang ama ni Ramon, ay lumapit sa anak. Hinawakan niya ang balikat nito. Anak, sabi niya ng mahina. Sapat na siguro. Pero hindi pa tapat si Ramon. Hindi pa, Tay. Tumingin siya kay Cassandra Lim. At ikaw, Miss Lim.
Alam mo ba kung sino ang unang kliyente ko noong nagsisimula pa lang ako? Ang nanay mo. Noong 2010, nag-cater ako sa debut ng kapatid mo. 300,000 pesos lang ang bayad sa akin. Pero hindi ka nagbayad ng buo. May kulang na 80,000. Sabi mo, next month na lang. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin binabayaran. Napaupo si Cassandra. Nanginginig ang mga labi niya. At ikaw, Attorney Torres, sabi ni Ramon habang tumitingin sa abogado na kasama niya kanina sa helicopter. Ipakita mo na. Bumukas ulit ang pinto ng helicopter. May dalawang lalaki na bumaba na may hawak na malaking projector screen at laptop. Sa screen, lumitaw ang isang video. Isang lumang video noong 2018. Sa video, si MR Victor Santiago, si Congressman Reyes, si Cassandra Lim, at marami pang iba sa parting ngayon, lahat sila ay nasa isang meeting. At sa harap nila, nakaupo si Ramon na nakashoot pa ng chef's uniform. Sa video, nagsasalita si MR Santiago. "O, kusinero, bakit ka nandito? Catering lang ang trabaho mo. Umalis ka na." At lahat sila sa video ay tumawa. Iyon ang unang pagkakataon na nag-apply si Ramon bilang investor sa grupo nila. At tinanggihan siya. Tinawanan, pinalayas, at ngayon, sa harap nila, pinapanood ulit ang video na iyon. Habang tumutugtog ang mahinang piano sa background, nagsalita si Ramon. Ito ang unang lihim na nabunyag ngayong gabi. Na lahat kayo ay may utang sa akin. Utang na hindi pera. Utang na respeto. At doon, sa gitna ng La Perla Azul, nagsimulang umiyak ang mga taong dating mataas ang tingin sa sarili. Hindi pa rin tapos ang gabi. May isa pang lihim si Ramon na mas malaki pa sa lahat ng ito. At iyon ang magpapabago ng buhay ng bawat isa sa kanila magpakailanman. Susunod na kabanata, ang pangalawang lihim na magpapayak sa lahat. Kung napayak ka, napatawa, o napaisip man lang sa kwentong ito, huwag ka na magpahuli, pindutin mo na agad yan. Like mo na ito ngayon para marami pang makakita at matuto sa aral na to. Subscribe ka na rin at i-click ang bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kabanata. Mas malaki pa ang pasabog doon. Isang click mo lang. Malaking tulong na yan sa channel at sa mga kwentong katulad nito na magbibigay inspirasyon sa millions. Salamat po sa panonood. Kita-kit sa susunod na kabanata. Kabanata 4, ang pagtaas ng tension sa yak. Ang La Perla Azul ay tahimik na ngayon na parang libing sa dagat. Ang mga spotlight ay nakapatay na. Ang mga ilaw na pula at ginto ay napalitan ng simpleng puting eli na parang ilaw sa ospital. Malamig, matalim, at walang awa. Walang tugtugin. Walang tawa. Walang clinking ng champagne glass. Tanging ang tunog ng alon na humahampas sa katawan ng yacht at ang mabigat na paghinga ng mga bisita ang naririnig. Nakatayo pa rin si Ramon sa gitna ng helipad, kasama ang kanyang ama na si Mang Tonyo. Sa likod nila, nakatayo ang dalawang security personnel na nakaitim, hindi gumagalaw, parang mga bantay ng palasyo. Sa harap nila, ang 48 na bisita na dating mataas ang noo. Ngayon ay parang mga batang nahuli sa kasalanan. Si MR Victor Santiago ang unang sumira ng katahimikan. Tumayo siya ng dahan-dahan, halos natatakot na gumalaw ng mabilis. Inahid niya ang pawis sa kanyang lig gamit ang panyo ng ngayon ay basa na ng luha at pawis. Ramon, MR Cruz, kung may magagawa ako para makabawi, sabi niya na halos pabulong na. Sabihin mo lang, kahit ano. Kahit kalahati ng kumpanya ko, ibibigay ko. Tumingin si Ramon sa kanya ng matagal. Walang emosyon sa mukha niya. Hindi ko kailangan ang kalahati ng kumpanya mo. MR Santiago, sagot niya ng malamig. Kailangan ko lang ang isang bagay na hindi mo pa rin may bigay hanggang ngayon. Ano yun? Tanong ni MR Santiago na nanginginig ang boses. Respeto. Bigla may tumayo sa likod, si Congressman Reyes. Ang mukha niya ay maputla na parang pepel. Ramon, anak, kung may magagawa ako sa Kongreso, ipapasa ko kahit anong batas ang gusto mo. Ipapasa ko kahit bukas pa lang. Sabihin mo lang,
Tumawa si Ramon ng mahina. Pero hindi yung tawa na masaya. Yung tawa na puno ng sakit. Congressman, noong 2017, nung nagtatrabaho pa ako bilang tagabuhat sa port mo sa Batangas, naalala mo ba ang nangyari sa amin ng mga kargador? May bagyo noon. Si Typhoon Nina. Sabi mo sa radyo, walang pasok. Pero nung dumating kami sa port, inagtatrabaho mo pa rin kami. May 2 kargador na nadulas sa basa ng deck. Namatay sila. At alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Tahimik si Congressman Reyes. Binigyan mo ang pamilya nila ng 50,000 pesos bawat isa. Tapos sinabi mo sa media na aksidente lang. Tapos kinabukasan, may bagong kontrata ka na sa gobyerno na 8 billion pesos. Hindi na nakagalaw si Congressman Reyes. Parang natuyot ang lalamunan niya. Tumingin si Ramon sa buong grupo. At ngayon, lahat kayo ay nandito sa yaks ko. Uminom kayo ng champagne ko. Kumain kayo ng pagkain ko. Sumayaw kayo sa deck ko. At lahat ng oras na yon, tinatawanan niyo ako. Bigla may isang babae na tumayo, si Cassandra Lim. Ang mga mata niya ay namumula na sa kakaiyak. Ramon, please, alam ko kasalanan ko. Alam ko mali ako. Pero may anak ako. Kung may magagawa ako, kahit ano, kahit magtrabaho ako bilang kasambahay mo, gagawin ko. Tumingin si Ramon sa kanya ng matagal. Miss Lim, noong 2019, nung nag-cater ako sa fashion show mo sa MA Arena, naalala mo ba ang nangyari? May isang staff ko na babae, nagkasakit sa trabaho. May appendicitis. Kailangan niya ng 300,000 para maoperahan. Humingi siya ng advance sa akin. Binigyan ko siya. Pero nung kinabukasan, tinanggal mo siya sa listahan ng bayad. Sabi mo, hindi naman siya nakatapos ng trabaho. Namatay siya pagkatapos ng 3 araw. Hindi na nakapagsalita si Cassandra. Bumagsak siya sa sahig at umiyak ng malakas. Dahan-dahang lumakad si Ramon papunta sa control panel ng yacht. May maliit na boton doon na pula. Pinindot niya ito. Biglang nawala ang lahat ng ilaw sa buong yacht. Total blackout ulit. Nagkagulo ang mga bisita. May sumigaw. May tumakbo. Pero hindi sila makalabas. Lahat ng pinto ay nakalok na. Pagkatapos ng 10 segundo, bumalik ang ilaw. Pero ngayon, may malaking screen na bumaba mula sa kisem ng main deck. At sa screen, lumitaw ang isang listahan. Isang listahan ng mga pangalan. Lahat ng 48 na bisita ay naroon. At sa tabi ng bawat pangalan, may numero. Si Mr. Victor Santiago, 2.7 billion pesos. Congressman Reyes, 14 na billion pesos. Cassandra Lim, 80,000 pesos. At marami pang iba. At ito, sabi ni Ramon habang nakaturo sa screen, ay ang mga utang niyo sa akin. Hindi lang pera. Utang na dugo. Utang na luha. Utang na respeto. Bigla may tumunog na alarm sa buong yacht. Red alert. Captain Reyes, tawag ni Ramon sa intercom. I lockdown ang lahat ng lifeboat. Walang makakaalis hanggat hindi natatapos ang gabing ito. Narinig ng lahat ang boses ng captain sa speaker. Yes, sir. Lockdown na po. Nagkagulo na talaga ang mga bisita. May tumakbo papunta sa railings. May sumigaw. May umiyak. Pero si Ramon ay nakatayo pa rin doon, tahimik. At si Mang Tonyo, ang ama niya, ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Anak, sapat na siguro. Baka may paano sila sa takot. Pero hindi pa rin natitinag si Ramon. Hindi pa, Tay. May isa pa akong hindi pa sinasabi. Tumingin siya sa screen ulit. At ang pinakamalaking utang sa listahang ito ay hindi kayo. Biglang nag-flash sa screen ang isang bagong pangalan. Mang Tonyo Cruz, 35 taon ng pagtitiis. At sa ilalim noon, nakasulat, utang ko sa tatay ko na hindi ko pa rin nababayaran hanggang ngayon. At doon, sa harap ng lahat na mayayaman, sikat at makapangyarihan, yumakap si Ramon sa kanyang ama at umiyak ng malakas. Hindi pa rin tapos ang gabi. May isa pang lihim na mas malaki pa. Isang lihim na magpapabago hindi lang sa buhay nila, kundi sa buong bansa. Susunod na kabanata,
ang lihim na magpapayak sa buong Pilipinas. Kabanata 5, ang malaking pagbabago. Ang La Perla Azul ay parang lumulutang na bangkay na ngayon sa gitna ng Manila Bay. Walang tugtugin. Walang ilaw maliban sa malaking screen na nakabukas pa rin sa gitna ng deck. Ang listahan ng mga utang ay nakasindi pa rin doon, mga pangalan, mga numero, at ang pinakamalaki sa lahat, Mang Tonio Cruz, 35 taon ng pagtitiis. Si Ramon ay nakayakap pa rin sa kanyang ama. Ang mga balikat niya ay nanginginig habang umiiyak. Hindi yung iyak na maririnig mo sa mga drama sa TV, yung tahimik na iyak ng isang lalaking matagal nang nagkimkim ng sakit. Ang mga bisita ay hindi na makagalaw. May mga nakaupo sa sahig. May mga nakayuko. May mga nakatingin lang sa kawalan. Wala na ang kanilang yabang. Wala na ang kanilang tawa. Wala na ang kanilang pagmamataas. Si Mr. Victor Santiago ay unti-unting tumayo. Ang mga tuhod niya ay nanginginig. Lumapit siya kay Ramon ng dahan-dahan. Parang takot na baka biglang sumabog ang mundo. Ramon, sabi niya na halos pabulong. Kung may paraan para makabawi kami, sabihin mo lang. Kahit buong buhay ko, gagawin ko. Tumingin si Ramon sa kanya. Ang mga mata niya ay basa pa rin, pero ngayon ay may ibang liwanag na doon. Liwanag na hindi galit, hindi paghihiganti, kundi kapatawaran. Hindi ko na kailangan ang buhay niyo, Mr. Santiago, sagot niya ng mahinahon. Kailangan ko lang ang pagbabago. Biglang may tumunog na musika, hindi malakas. Isang mahinang piano melody na pamilyar sa lahat. Pasko na, sinta ko, pero sa mabagal na bersyon. Parang awit sa simbahan. Dahan-dahang lumakad si Ramon papunta sa harap ng screen. Inindot niya ang isang boton sa maliit na remote na hawak niya. Biglang nagbago ang screen. Nawala ang listahan ng utang. Sa halip, lumitaw ang isang larawan. Isang lumang larawan noong 1975. Sa larawan, isang batang Ramon, mga 10 taong gulang, nakasuot ng punit na shirt, nakatayo sa tabi ng tambak ng basura sa Payatas. Sa tabi niya, si Mang Tonio na nakangiti habang may hawak na plastic bottle na puno ng tubig. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat, para sa mga batang katulad ko noon. Pagkatapos, nag-flash ang isa pang larawan, isang maliit na barong-barong na gawa sa yero. Pagkatapos, isa pang larawan, si Mang Tonio na natutulog sa karton habang may hawak na supot ng tinapay. At isa-isa, sunod-sunod na lumitaw ang mga larawan na mahirap na buhay nila noon. Hanggang sa lumitaw ang isang bagong larawan, isang bagong gusali sa Payatas. Maleki, kuting pula. May malaking signage na Ramon Cruz Foundation Home ART Elderly A&E Orphans. At sa ilalim noon, binuksan noong 2023. Libre ang lahat ng serbisyo. 100% pinondohan ng RC Maritime Holdings. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Ramon. Ito ang dahilan kung bakit ko ginawa lahat ng to. Sabi niya habang nakatingin sa screen. Hindi para ipakita sa inyo na mayaman ako. Hindi para ipahiya kayo. Kundi para makalikom ng pondo para sa mga batang walang magulang at mga matatanda na iniwan ng kanilang mga anak. Biglang lumitaw ang isa pang slide. Isang listahan ng mga bagong proyekto. 500 scholarships para sa mga batang mula sa Payatas. 10 bagong feeding center sa Tondo, Beseco at Aroma. Libreng dialysis center sa Quezon City. 3,000 bahay para sa mga informal settlers sa Marikina. At sa ibaba ng listahan, total na halaga, 28 billion pesos. Lahat ng kita ng RC Maritime Holdings sa loob ng 10 taon, ibibigay sa mga mahihirap. Biglang tumayo si Mang Tonio. Lumapit siya sa anak at niyakap ulit ito. Anak, hindi ko alam na ganito kalaki ang plano mo. Ngumiti si Ramon. Noong sinampal ako ng buhay, sinabi ko sa sarili ko, kapag nagtagumpay ako, hindi ako magiging katulad nila. Hindi ako magiging mapagmataas. Hindi ako magiging mapanghusga. Gagawin ko ang lahat para maibsan ang hirap ng mga katulad natin noon. Tumingin siya sa mga bisita.
At ngayong gabi ko napatunayan na tama ang ginawa ko. Bigla may isang lalaki na tumayo, isang hindi pa nakakapagsalita hanggang ngayon. Matangkad, payat, nakasimple lang na polo shirt. Hindi siya kilala ng karamihan. Mr. Cruz, sabi niya ng mahina. Ako po sa Engineer Morales. Dating kargador din po ako sa port mo sa Batangas noong 2017. Ako po yung kasama ng 2 namatay nung bagyo. Tahimik ang lahat. Salamat po, sabi niya habang umiyak. Salamat po dahil hindi niyo kami kinalimutan. At doon, isa-isa, nagsimulang tumayo ang mga ordinaryong tao na naroon pala sa yacht, mga dating kasambahay, dating kargador, dating labandera, dating janitor na ngayon ay mga manager at supervisor na sa kumpanya ni Ramon. At isa-isa, lumapit sila kay Ramon at niyakap siya. At doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ng lahat. Hindi na luha ng takot, kundi luha ng pagkamangha at pagmamahal. Si Mr. Victor Santiago ay lumapit kay Mang Tonyo at lumuhod. Mang Tonyo, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Si Cassandra Lim ay lumapit kay Ramon at niyakap siya ng mahigpit. Salamat sa pangalawang pagkakataon mo. Si Congressman Reyes ay lumapit sa mikropono at nagsalita ng malakas. Sa susunod na sesyon ng Kongreso, ipapasa ko ang batas para sa libreng edukasyon at kalusugan para sa mahihirap. Sa pangalan mo, Ramon Cruz. At sa gabing iyon, sa gitna ng Manila Bay, naganap ang pinakamalaking pagbabago na hindi inaasahan ng sinuman. Mula sa paghihiganti, naging pagpapatawad. Mula sa pagtawa, naging pag-iyak. Mula sa yabang, naging kababaang loob. At si Ramon Cruz, ang dating kusinero, ang dating basurero, ang dating tinatawanan, ay naging pinakamalaking halimbawa ng tunay na superaw. Pero hindi pa talaga tapos ang kwento. May isa pang lihim si Ramon na hindi pa niya sinasabi sa sinuman, kahit sa kanyang ama. Isang lihim na magpapahiyak sa buong Pilipinas. Susunod na kabanata, ang huling lihim na magpapabago ng lahat. Kabanata 6. Ang La Perla Azul ay hindi na yacht ngayon. Arang simbahan na sa karagatan. Walang ilaw maliban sa malaking screen na nag-ilaw pa rin sa gitna ng deck. Ang mga bisita, dating mayayaman, dating makapangyarihan, dating mapanghusga, ay nakatayo na ngayon lahat, magkakasama, magkakapatong ang mga balikat, umiyak ng tahimik habang pinapanood ang mga larawan ng mga batang ulila at matatanda na ngayon ay may bagong bahay, bagong pag-asa, dahil kay Ramon. Si Mang Tonyo ay nakaupo sa isang upuan na dinala ng staff, hawak ang kamay ng anak niya. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Pero ang ngiti niya ay hindi na mawala sa labi. Anak, proud na proud ako sa iyo, bulong niya. Hindi ko inakalang darating ang araw na makikita ko, too. Ngumiti si Ramon. Pero sa mga mata niya, may ibang emosyon, para may tinatago pa siyang malalim na lihim. Hindi pa tapos, sabi niya ng mahina. Biglang tumigil ang musika. Total silence. Tumingin si Ramon sa lahat ng bisita. Sa mga dating ng insulto sa kanya, sa mga dating yumaman sa dugo at pawis ng iba, sa mga dating tumingala sa langit na parang sila ang Diyos. At ngayon, sabi niya ng malakas at malinaw, oras na para sa huling lihim ng gabing ito. Inindot niya ang huling button sa remote. Nag-flash ang screen. Lumitaw ang isang bagong title sa malaking pulang letra. La Perla Azul AY hindi KNA. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa kanya. Simula bukas ng umaga, patuloy ni Ramon, ang La Perla Azul ay hindi na akin. Hindi na po akin ang RC Maritime Holdings. Hindi na po akin ang 27 restaurants, ang 5 hotels, ang shipping empire, ang 28 billion pesos worth ng proyekto. Parang binuhusan na malamig na tubig ang lahat. Akin na lang hanggang 12 oras ng hating gabing ngayon. Bigla may tumayo si Mr. Victor Santiago. Ramon, ano to? Binabawi mo ba lahat? Ipapakulong mo ba kami? Umiling si Ramon. Hindi. Ibibigay ko. Tahimik ulit. Ibibigay ko sa mga taong karapat-dapat. Pinindot niya ulit ang remote.
Lumitaw ang bagong screen. Isang legal document. Notarized. Signed. Deed a donation. From Ramon C. Cruz to Mantonio Cruz Foundation Incorporated. At sa ilalim, buong buo kong ibinibigay ang lahat ng ari-arian ko, real estate, businesses, cash, investments sa foundation na pinangalanan ko sa aking ama. Mulang gayon, ang lahat ng kita ay mapupunta sa libreng edukasyon, kalusugan, pabahay at pagkain na mahihirap sa buong Pilipinas. Walang singlo-sentavo na mapupunta sa akin o sa pamilya ko. At sa pinakailalim ng dokumento, nakasulat ang petsa. December 25, 2025, 12 oras AM. Pasko. Biglang tumunog ang kampana ng Yext, 11 oras 59 minuto AM. Isang minuto na lang. Nagsimulang umiyak ng malakas ang lahat. Hindi na mapigilan. Si Cassandra Lim ay lumapit kay Ramon at niyakap siya ng mahigpit. Si Congressman Reyes ay lumuhod sa harap ni Mang Tunyo. Si Mr. Victor Santiago ay umiyak na parang bata habang hawak ang kamay ng dating basurero. At si Ramon ay ngumingiti na may luha sa mga mata. Bakit mo ginagawa to, anak? Tanong ni Mang Tunyo na umiyak din, mawawalan ka ng lahat. Ngumiti si Ramon. Tay, noong bata pa ako, sinabi mo sa akin, kung mayaman ka na balang araw, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Natupad ko na yon. Mayaman na ako. At ngayon, hindi na ako kailangang maging mayaman pa. 11 oras 59 minuto 50 sekundo. Lumapit si Attorney Torres na may dalang envelope. Ito na po ang huling dokumento, Mr. Cruz. Kapag napirmahan nyo na to, opisyal nang mapupunta ang lahat sa foundation. Walang balikan. Kinuha ni Ramon ang pan at ngiting-ngiti. Attorney, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa buhay? Ano po? Na ang tunay na mayaman ay yung marunong magbigay. At sa harap ng lahat, sa harap ng Manila Bay, sa harap ng buong mundo na ngayon ay nanonood sa live stream na lihim niyang inilunsad. Inirmahan ni Ramon ang huling papel. 12 oras AM. Asko na. Biglang sumabog ang fireworks sa langit. Libu-libong paputok na kulay pula, berde, ginto. Ang buong Yext ay nagliwanag na parang Christmas tree. At sa speaker, tumugtog ang Pasko ay sumapit sa pinakamalakas na volume. At sa screen, lumitaw ang huling mensahe. Mulang gayon, ang La Perla Azul ay pag-aari na ng mga mahihirap. Libre ng sumakay ang sinumang nangangailangan. Dahil ang Pasko ay para sa lahat. At doon, sa harap ng lahat, si Ramon Cruz, ang dating kusinero, ang dating milyonaryo, ang dating tinatawanan, ay yumakap sa kanyang ama at umiyak ng maligaya. Hindi na siya mayaman sa pera, pero naging pinakamayaman siya sa puso ng buong Pilipinas. Wakas. At sa mga susunod na araw, ang kwento ni Ramon Cruz ay naging viral sa buong bansa. Ang dating tinatawanan na kusinero, ang naging pinakamalaking halimbawa ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Salamat sa panonood. Kung napayak ka, napatawa, o napaisip man lang, pindutin mo na ang like at subscribe. Dahil ang susunod na kwento, mas malaki pa ang pasabog. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.